Bago ko wala sa Play Store, siya raw ay accredited ng Bangko Sentral ng Pilipinas at registered daw sa SEC. At kaya raw magbigay ng maximum loan amount ng hanggang 60,000 pesos. Legit nga ba? Weh, di nga. Okay. So, bago lahat, maglalambing ako na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. Malaking tulong po ang pag-like, pag-share, at para updated po kayo sa mga honest Ola reviews, pahit na lang po yung notification bell para sa mga bagong uploads ko. Okay? Then, disclaimer, hindi po ako Ola promoter, hindi po ako Ola agent, hindi po ito sponsored. Bagkos ako po sumusubok mag-loan at silipin para magkaroon ako ng shared real experience sa kung paano yung kanilang proseso ng pagpapautang at sa kanilang proseso ng paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations sa kanila bago kayo sumubok. At hindi ko kayo hinihikayat bilang ano lang ito, gabay at patnubay para sa inyo. Okay? Then, pinasok natin yung si Pin Ledger. Okay? Ayan, pasukin natin. So, nagulat ako sa kanya. Dahil, parang ang bilis. Di niya kinuha yung aking mga basic infos, dire-diretso na lang. Kadyan yan. At meron akong loan amount na agad-agad is ibibigay niya ng 1,000 pesos. Medyo familiar lang siya, no, nung sinilip ko. Kasi parang familiar siya doon sa mga dati kong sinubukan. So, sinilip ko siya sa kanyang, tawag doon, app info, FinLedger Smart Ledger. At wala naman nakalagay kung anong online lending apps o lending company siya under. At bagong-bago lang siya, talagang updated on September 26, 2025 at release on September 26, 2025. So, meaning, last month lang at almost patapos na yung September at bagong pasok lang October ngayon. So, almost 2 weeks pa lang ang pagitan. Bago nga. But, the problem is, eto mga kadyani, alam ko naman na may mga nawawalang mga ola ngayon sa Play Store. Tapos, may lilitaw na bago, parang katulad ni Traxmeter. Naalala nyo? Sinubukan ko na rin po yan at si Credit Balance. Sinubukan din natin yan. Then, the reality, ito palang si Pin Ledger, nung humingi ako ng OTP para sa verification code, buyoy pa. Verification code is, ayan, lumabas si Metacash. Siya rin, paalala, na ulitin ko, mag-ingat kayo sa mga ganitong mga klase ng ola. So, pinasok ko siya. Ayan, may loan amount ako na maximum is 1,000. At alam nyo naman, yung transmitter at saka yung credit balance is maraming mga ola sa loob ng kanyang ola. Diba? Kumbaga, ilinawin natin na, excuse me, hindi siya talagang as in isang ola lang. Loan app siya na, tawag doon, na parang loan broker o yung tinatawag na parang mediator. Dadaanan mo lang siya tapos nandun marami pang ulang kasunod. Tulad nito, yung Quick Pesa, di ba, nandun siya sa transmitter at saka sa credit balance na sinubukan natin. At yun ay parang sila-sila rin, yung mga Panex Express. Medyo may bago-bago lang na iba. Yung Paymatic, yung Panex Express, Easy Pera, Wonder Fund, Legacy Link, Salary Loan. Medyo may iba lang dito na dagdag. Ang dami na niya, sobra. Pero maingat kayo na may ginawa akong video doon sa aking main channel, yung Janitor, na kung saan itong ola na ito, pag hindi kayo nakabayad, matik post. Diba? Kita nyo naman yung mga videos ko doon sa huli. Ilagay ko rito yung, yung video na yun. Ayan. Kung ano yung mga ola na nagpo-post. Kaya maging maingat kayo, wag yung basta-basta umutang dito sa FinLedger. At hindi naman talaga siya registered ng Bangko Sentral o kasi parang wala siyang lending company na nilalagay doon sa kanyang about apps, okay? Wala siya talaga, kunwari si Mocha, under siya ni Caperson. Ito, wala akong nakikita. Then, wala rin yung PinLedger, wala rin yung Transmitter, wala rin yung Metacash, wala rin yung Credit Balance sa list of recorded online loan platform ng SEC sa website nila, okay? Maging maingat kayo, pero nangyari sa akin dito, yung 1,000, hintay ko namang ilang minuto, mga kadyani. Under review, and then, nakailang utang na ba ako dito? Nakailang loan na ba ako? O, sinimulan ko noong yung July 17, 2025, tapos noong August 14. O, di ba?
pabalik-balik lang siya ng pangalan. Maging maingat kayo dito kay Pin Ledger at baka ganda lang dito, ang kagandahan lang dito sa akin, di ako nakakasubok sa kanya na mag-auto disburse sa akin, pahirapan ko talaga siya. Isang buwan bago ko siya bayaran dahil nga medyo issue sa akin kapag mga ganong klase ng mga ulan nag-auto disburse. Pero sabi ko sa inyo, hindi porket pinadalhan ako ng 500 auto disburse, hindi ko agad binabalik kasi ganun yung technique ko eh. Pag auto disburse, pinapahirapan ko. Pero pag alam ko talagang malaki yung magiging processing fee, binabalik ko rin po kagad yan ng 7 days. Kasi yun po yung sistema na dapat ko sundin. Kasi pag mga auto disburse, talagang yan, mga automatic na scam yan. Pero syempre, may nakuha akong pera, balik pa rin natin. Kasi nadagdagan ko na ng 15% doon sa mismong pera na pinadala. Kunwari, 500. Pag bibigyan ko siya ng 75 pesos na tama ba? 75, no? Tama, 15% eh. Diba? Kasi 25, parang ganun na nga. O, tama. 75 sa 15% ng 500. Okay, ganun po yung ginawa ko. Pero mostly, ginawa ko doon, no, yung basta binabalik ko lang. Para wala tayong masyadong issue. Para pag nag-file ako ng complaint, may ebidensya ako nagbayad. Di ba? Ganun lang po yung mga kadyani. So, sana maging aware kayo sa mga bagong ulan na papalit-palit lang ng pangalan. Tapos babalik, magbabago ng pangalan. Tapos ayun na naman siya na rin pala yun. May Takash. Ingat kayo dyan. So, salamat mga kadyani. At muli, maglalambing ako na pakipalo po ang aking Johnny Depp. Subscribe, like, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga honest Ola reviews.